Hello mga ka-bake and roll! Welcome po muli sa ating kusina. For today's video ay gagawa tayo ng mocha nougat cake. Ayan, napakasarap nito guys at napakadali lang ng mga sangkap nito. At sobrang dali lang din yung gawin kaya wag na nating patatagalin yan. Tara, umpisahan na po natin. Meron tayong butter dito, unsalted yung ginamit ko dito guys. Then minelt ko lang siya sa microwave. Pwede rin po sa stove di siya i-melt sa mahinang apoy lang. Set aside lang muna natin yan hanggang sa lumamig siya. Then meron tayo dito 6 large egg at saka 4 large egg yolk yung gagamitin natin guys. Then nilagay ko na rin yung ating sugar at saka yung ating cake emulsifier. Kung wala po kayong cake emulsifier, pwede po kayong maglagay lang ng baking powder na 1 teaspoon dun sa inyong dry ingredients. Same procedure lang din guys. I-beat lang natin ito ng mga 10 to 12 minutes hanggang sa mag-light and fluffy na yung ating egg mixture or hanggang sa magdoble lang yung volume niya. High speed po na mga 12 to 15 minutes. Pwede rin po kayong gumamit dito ng stand mixer, mas mapabilis po yung proseso natin. After 10 minutes, check lang natin yung consistency ng ating egg mixture. Ayan, iangat lang natin yung ating mixer guys. Kapag ganyan pa siya guys, medyo runny pa siya. Ibig sabihin na hindi pa ito ready, kaya kailangan pa natin siyang i-mix ng medyo mag-extend pa tayo ng minutes. Papakita ko sa inyo yung tamang consistency na hinahanap natin. Ayan, kapag ganito na siya guys, pag angat natin ng ating mixer at nagpo-form na siya ng ribbon, ayan, ibig sabihin ready na yung ating egg mixture. Ayan, ito yung tinatawag na ribbon stage. Then meron tayo itong coffee powder. Ayan, naglagay lang ako ng 1 teaspoon na warm water. I-mix lang natin ito hanggang sa ma-dissolve na yung ating coffee. Then naglagay ako dito ng mocha flavorade ng Bakersfield. Ayan, mga 1/2 tablespoon lang guys. Then i-mix lang natin ito. Then ilagay na natin siya dito sa ating egg mixture. I-mix lang natin ito hanggang sa mag-well combine lang sila. Set aside lang muna natin ito. Then, dito naman sa ating isang bowl, ilagay lang natin lahat ng ating mga dry ingredients. Sasalain lang muna natin ito. Meron tayo dito cake flour, then yung ating powder milk, at saka yung ating cornstarch or yung ating corn flour. Pwede nyo unahin ito guys, yung ating pag-sieve or pag-strain ng ating dry ingredients bago po kayo mag-start. Para kapag ready na yung ating egg mixture, ilagay nyo na lang yung ating mga dry ingredients. Then ayan, i-mix lang natin ito, then ilagay na natin siya. Huwag natin ilagay ng isahan yung ating dry ingredients guys, para hindi po mag-collapse yung ating egg mixture. Kailangan mga 3 to 4 addition yung paglagay natin ng ating dry ingredients. Then i-mix lang natin siya using cut and fold method yung gagawin natin dito. But gently lang din po, or gentle lang yung pag-halo natin para hindi po mag-collapse again yung ating egg mixture. Remind ko lang guys, kung wala po kayong cake emulsifier, pwede po kayong maglagay ng 1 teaspoon na baking powder sabay dito sa ating dry ingredients. Then sabay nyo rin po siyang ilagay dito sa ating egg mixture. Then ayun guys, kapag wala na rin nakikita ang mga dry flour dito sa ating mixing bowl, ito na yung ating butter. Dapat po yung ating butter ay malamig na siya guys bago natin siya ilagay dito sa ating bowl. Then naglagay lang ako dito ng mga 3 hakop ng spatula dito sa ating measuring cup, para hindi po mabigat yung liquid na ilagay natin doon sa ating mixing bowl. Then ayan, minix ko lang siya or hinalo ko lang siya hanggang sa mag-well combine lang yung ating nilagay na butter dito sa ating butter mixture. Then ayan guys, ibuhusan natin siya dito at cut and fold method lang din yung pag-mix natin. Dahan-dahan lang din po hanggang sa wala na tayong nakikitang melted butter dito sa ating mixing bowl. Huwag natin siyang i-overmix guys, para hindi babagsak yung ating cake pagka i-bake na natin siya. Kasi kapag nahalo natin siya or na-overmix natin siya guys, maaalis po or tinatanggal natin yung air na na-create natin dun sa butter mixture. So yun po yung magiging tendency na magko-collapse yung ating cake or babagsak siya. And guys, kapag ganito na siya guys, wala natin nakikitang liquid ng butter, pwede na ito, ilagay na natin siya ngayon dito sa ating baking pan. Ay naglagay lang ako ng butter at saka ng baking paper. Size pala nito guys ay 10 by 10, bali 2 pan yung ginamit natin dito kasi 2 layer yung gagawin natin. Pero pwede naman sa isang pan nyo lang siya ilagay guys, then hahatiin nyo na siya or ikat nyo lang siya guys para makagawa kayo ng 2 layer. I-tap lang natin ito ng 2 beses, then i-bake na natin ito sa ating naka-preheat na oven ng 160 degrees Celsius ng 20 to 25 minutes. Pero kung sa isang pan nyo lang siya i-bake guys, medyo malaki yon, kaya mag-extend po kayo ng minutes, mga 35 to 40 minutes kasi mas makapal yung cake nyo nun.
Then ayun guys, gamit lang tayo ng toothpick dito para i-test yung ating cake kung luto na siya. Kung wala nang sumasamang butter mixture, ibig sabihin luto na yung ating cake. Then ito pala guys, yung ating peanut na gagamitin natin dito. Nabili ko lang ito sa palengke guys per kilo. And binawasan ko lang siya kasi 1 3/4 cup lang yung kailangan natin dito or 260 grams. Hilaw pa ito guys, kaya niluto ko siya sa mahinang apoy lang hanggang sa slightly golden brown lang siya. Pero meron naman atang nabibiling luto na guys, medyo mahal nga lang ata yun. Then ito na siya guys, luto na siya. Naglagay lang ako dito ng tissue towel para maalis yung mga excess na oil doon sa ating peanut. Then dito naman sa ating saucepan, meron tayo dito sugar at saka yung ating konting tubig lang, 1 tablespoon lang siya guys. Ika-caramelize lang natin ito guys para tayong gagawa dito ng peanut brittle, yung nabibili natin sa Baguio. Ayan, yun yung gagawin natin dito sa ating peanut. Then ayan, tutunawin lang natin yung ating sugar sa mahinang apoy lang guys. Huwag po natin siyang lakasan ng apoy kasi masusunog na yung ating sugar. Then kapag ganito na siya guys, nagbuo-buo siya, huwag kayong magpanik. Continue nyo lang yung pagmix nyo hanggang sa magiging ganito na yung color niya guys. Ayan. Then pinatay ko na pala yung apoy dito. Dapat ganito lang yung color niya guys. Huwag natin siya pasobrahan ng luto para hindi siya papait. Then ilagay na natin yung ating peanut. Then kailangan mabilis din yung paghalo natin guys kasi titigas na yung ating caramelized sugar dito. So, ayan, kailangan hanggang sa ma-coat lang yung peanut ng ating caramelized sugar. Ayan. At kapag na-coat na yung ating peanut, ilagay na natin siya or ilipat na natin siya dito sa ating baking tray. Naglagay lang ako ng baking paper para hindi tayo mahirapan mamaya magtanggal ng ating peanut. Then, kailangan mabilis din yung paglagay natin guys kasi maaabutan tayo ng pagkatigas ng ating caramelized sugar. Then, spread lang natin siya ng konti. Then, hayaan lang natin siyang lumamig. Malamig na yung ating peanut guys, ay matigas na siya. Then pinutol-putol ko lang siya para ilagay natin siya dun sa ating food processor. Kung wala naman po kayong food processor guys, pwede nyo siyang ilagay sa ziploc bag or sa kahit anong makapal na plastic. Then durugin nyo lang siya gamit ang matigas na bagay or pwede yung rolling pin. Hilingin lang natin ito guys hanggang sa medyo magpino lang siya. Wag naman po yung masyadong pinong-pino. Gusto ko yung medyo may chunks pa rin ng peanut, yung ating pang toppings. Again po, kung wala po kayong food processor, pwede nyo po siyang durugin gamit ang rolling pin. Ilagay nyo lang siya sa plastic. Ayan, dapat ganito lang siya kapino guys. Hindi siya masyadong pino, hindi rin siya masyadong malaki. Sakto lang. Then, next naman natin gagawin yung ating buttercream na icing. Ayan yung ginamit kong brand. Ayan, pwede kayong gumamit ng ibang brand guys din. Kailangan yung butter natin ay naka room temperature para magiging smooth talaga yung ating icing. Hindi siya yung parang grainy. Then, ayan guys, binit ko lang siya hanggang sa mag-light and fluffy lang siya or hanggang sa mag-light and pale na yung color niya. Then, kailangan din po natin i-scrape lagi yung side ng ating mixing bowl. 4 to 5 natin siyang i-beat guys hanggang sa ma-achieve natin yung ganitong color niya. Kailangan ganito na siya guys, yung halos puti na siya. Then, ilagay na natin yung ating powdered sugar at saka yung ating condensed milk. Then, remind ko lang, kailangan yung ating condensed milk ay chilled na siya guys or malamig yung ating condensed milk. Then, naglagay ako dito ng ating coffee powder. Ayan, yung para sa ating flavoring. Then, naglagay pa ako dito ng melted dark chocolate. Kailangan dark yung gagamitin natin guys para hindi siya matamis. Nag-add din ako dito ng mocha flavorade. Ayan. I-mix lang natin ito hanggang sa mag-well combine lang yung ating dark chocolate, yung ating mocha flavoring at saka yung ating coffee powder. Ayan, din-scrape lang din natin yung side ng ating mixing bowl para mahalo pong maigi yung ating mga ingredients. Ayan, ready na yung ating icing. Ayan, smooth na siya guys. Kailangan ganito siya ka-smooth. Ayan, ang sekreto lang naman dito guys, kaya smooth siya. Ayan, kapag ka nag-beat kayo ng inyong butter, ayan, hayaan nyo muna siya magiging light and pale or halos puti na yung inyong butter guys bago kayo maglagay ng inyong ibang ingredients or yung inyong powdered sugar. Kailangan din po yung butter nyo dito guys ay room temperature siya. Then yung ating condensed milk ay kailangan malamig siya or chilled siya overnight. Ayan, mag-a-assemble na tayo ngayon ng cake. Ayan, nilagay ko lang yung cake natin dito sa ating board. Then ipapipe na natin yung ating mocha icing o yung ating ginawang icing. Gamit lang ako dito ng piping bag guys para pantay yung kapal ng ating icing. Itong cake na ito guys, ayan, pwede nyo siyang i-bake sa round pan, dalawang 8 inches na
cake, 2 layer din. Ako kasi sabihin ko sa inyo guys kung bakit ganito yung pag-bake natin, or dito ko siya binake sa square pan kasi may container akong binili kasi gusto ko siyang gamitin, kaya ganito yung size ng ating cake na ginawa. Papakita ko sa inyo mamaya yung container guys na binili ko sa Shopee. Matagal ko nang binili yun, ayan, ngayon kanina ko lang siya nakita, kaya gusto ko siyang gamitin. Then ayan, spread lang natin yung icing sa ibabaw ng ating cake. Then, after natin siya lagyan ng icing guys, and ilagay na natin yung ating ginawang toppings kanina, yung ating dinurog na peanut at saka yung ating caramelized sugar. Ayan, pwede natin i-press yung ating peanut para dumikit siya dun sa icing natin. Then, after nito guys, ititrim lang natin yung side ng ating cake para malinis siya tingnan. Bilog naman na cake yung gagawin nyo guys. Ayan, hindi nyo kailangan gawin to. I-coat nyo lang siya ng yung peanut natin, paikot ng inyong cake. Nilagay ko lang muna siya sa chiller guys ng 15 minutes bago natin siya i-cut. Then, after 50 minutes, ito na yung ating cake. I-slice natin siya ngayon. Ipapakita ko para sa inyo guys yung container na nabili ko sa Shopee. Ayan, ito siya guys. Ayan, ilalagay ko rin yung link dito sa description box. Baka kung sinong gustong mag-order, ayan, pwede kayo mag-purchase doon. Yung pag-slice nyo ng inyong cake or yung pag-cut nyo ng inyong cake guys, depende dun sa container na gagamitin nyo. Syempre, isusukat nyo siya para sakto siya dun sa container na paglalagyan nyo. Ayan, i-cut na natin ngayon yung ating cake. Ayan, ito na yung ating cake guys, kaya ganito yung slice niya kasi nga dun sa container na gagamitin natin para magkasya siya doon. Pero pwede nyo rin siyang gawin guys, yung pag-slice nyo parang brownies, then ilagay nyo siya sa brownie na liner. Pwede din yun, then ilagay nyo na siya sa box. Ayan, gusto ko lang kasing gamitin tong container na to. Ayan, maganda siya tingnan guys, napaka-cute niya. Maganda itong ganitong packaging kapag yun, may coffee shop kayo, then i-display nyo lang siya. Pang 1 to 2 person yung cake na ito guys. Ayan, depende dun sa kakain kung malakas siya kumain ng cake. Pang isang tao lang talaga ito guys, yung isang slice. Ayan, ito na yung ating cake guys. Ayan, nilagay ko na siya lahat sa container. Ayan, pwede natin siyang i-chilled muna guys bago natin siya takpan. May natira pala akong konting icing guys. Ayan, pinaip ko lang siya dito sa ibabaw ng ating cake. Ayan, maganda rin siya tingnan guys, napaka-cute niya. Then naglagay ako dito ng sticker. Ayan, then meron din ako dito tirang fork or yung ating tinidor na karaan doon sa isa nating cake box. Ayan, kasama ito doon. Ayan, pwede rin natin siyang ilagay dito para pagka i-display natin siya kapag may bumili, ayan, pwede na nila agad kainin yung kanilang biniling cake. O diba guys, napaka-elegante at napaka-cute niyang tingnan. Ayan, pwede nyo rin itong ipang giveaways guys, or kapag nagpapa-order kayo ng mga dessert table, ayan, pwede nyo rin po siyang i-display doon. Then ayan, syempre titikman na natin siya ngayon guys. Napaka-soft, moist, and fluffy ng ating cake. Then sakto lang din yung tamis ng icing na ginawa natin. At huwag nyo kapalan yung inyong icing guys, dapat manipis lang siya para hindi siya nakakaumay kainin. Nandun din yung pagka-crunchy ng caramelized sugar at saka ng peanut na nilagay natin sa ibabaw ng ating cake. Napaka-perfect niya guys, at kapag coffee lover ka guys, saktong-sakto sa'yo ito. Pwede nyo parang ibenta itong cake na ito guys ng 85 to 90 pesos kada isang slice. Ayan, hanggang sa muli, kita-kits po tayo ulit sa susunod pang mga videos. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po tayo palagi.